Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Tinapos na nga po ng Gilas Pilipinas ang ilang taon na hindi tayo nananalo dito sa tall block ng New Zealand. At pinangunahan na naman tayo ni Justin Noipy Brownlee at Kai Sotto ay pinagmalaki ni Coach Tim Cone ang pangako ni Kai Sotto sa kanyang mga teammate. At ito ang sinabi ni Kai Sotto, sinabi ni Coach Tim Cone. Yan po yung ating mga tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Nagpakawala nga po ng isang malaking run ng Gilas Pilipinas sa third quarter. Pagkatapos ay nagbigay pa ng mga mahalagang shot sa endgame para pabagsakin ang world number 22 na New Zealand 93-89 dyan sa loob ng punong-puno ng fans na Mall of Asia Arena para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Ang Gilas Pilipinas National Team ay nagbuhos nga po ng 16-0 runs sa huling bahagi ng third quarter. Sapat yan para tanganan po nilang 72-60 12-point lead. Pagpasok nga po ng fourth quarter at final quarter, sina Gilas Pilipinas naturalized player Justin Noipy Brownlee, Kai Sotto, Scotty Thompson at Chris Newsome ang silang responsible para sa game-changing run ng Gilas Pilipinas. At dahil sa run na yan, ay nagwakas nga po, tinapos din ng Gilas Pilipinas ang unbeaten slate ng tall block ng New Zealand. Nagpakita din po ng pagiging kalmado itong ating kupunan ng Gilas Pilipinas para mapigilan ang pagbabalik ng tall block sa tulo ng fourth quarter nang magsalpak ng clutch basket si Chris Newsome, lalo na yung kanyang tres after po ng timeout. May natitirang 1 minuto at 9 na segundo na lamang para bigyan ang Gilas Pilipinas ng 91-84 na kalamangan. Kaya naman ang Gilas Pilipinas ay nananatiling walang talo sa qualifiers na mayroon pong 3-0 win-loss record sa Group B and moving closer sa pwesto para sa FIBA Asia Cup 2025. Ang Gilas Pilipinas ay maaaring makakuha ng tiket sa FIBA Asia Cup sa susunod na taon sa nagaganapin dyan po sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto kung muli silang mananalo laban sa Hong Kong this coming Sunday. Same venue po yan dyan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City at same time 7:30 PM. Sa unang tapatan nga po ng dalawang kupunan ng Gilas Pilipinas at ng Hong Kong ay naging dominante po dyan ng Gilas Pilipinas matapos ang kanilang 94-64 na panalo noong pong February 22, 2024. Ang Gilas Pilipinas po ay unti-unting bumangon sa kanilang mabagal na panimula nang magresulta pa nga po ito ng 8-0 at nang makabawi na itabla pa ng Gilas Pilipinas ang score 45-all sa halftime. At sa nasabi pong panalo ng Gilas Pilipinas ay kumamada nga po dyan ito pong ating naturalized player na si Justin Brownlee ng kanyang 26 points, 11 rebound kasama ang 4 na assist. Katuwang po niya dyan sina Kai Sotto na mayroon pong monster performance, 19 points, 10 rebounds, 7 assists. Kulang na lang ng 3 assists etong si Kai Sotto ay triple-double performance na ang 7'3" center ng Japan P-League Men's Day. Ito din nga po yata yung pinakamagandang nilaro ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas Men's Basketball. At syempre, ang naging ambag po dyan nang nagpabalik na si Scotty Thompson na muling pinatunayan ang kanyang importansya sa kupunan matapos naman siyang magpuhos ng kanya pong 12 points, 4 rebound, 6 na assist. Si Chris Newsome na nagbigay dit nag-abag ng mga mahalagang basket sa dulo ng fourth quarter, may 11 points kasama din ang 11 points ni Dwight Ramos. Bali 5 player sa mga bataan ni Coach Tim Cone ang may double digit performance. Ang 8 times PBA MVP na si Junmar Fajardo ay meron lamang 6 na puntos. 3 puntos ang nakuha naman ng kanyang kasamaan sa San Miguel Firme na si CJ Ferres. 3 puntos din ang naiambag ni Calvin Oftana, 2 kay Carl Tamayo at walang naitalagang puntos dyan si Japet Aguilar. 10 players ang nagamit ni Coach Tim Cone at hindi nga po niya nagamit ang mga collegiate player na sina Kevin Kiambao at Mason Amos. At sana mapagbigyan ni Coach Tim Cone para ma-showcase din naman ng mga ito ang kanila pong talent dito sa laban sa Hong Kong.
'Di ba? May talent itong mga shooters, no? At ito, pag-usapan natin ito pong mga ginawa ni Kai Sotto ng bigman ng Gilas Pilipinas. Ginawa nga po ni Gilas Pilipinas bigman ang lahat ng kanyang makakaya kahit na nasa ilalim ito ng concussion protocol ng Japan B-League rules matapos magtamo ng injury sa kanyang huling laro sa Japan bago bumalik sa Pilipinas para sumabak sa mabigat na training at ang laban ng Gilas Pilipinas. Dahil dyan, binigyan nga po ng papuri ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone si Kai Sotto sa kanyang naging pangako sa kanyang kupunan na ipapakita niya sa pamamagitan ng pakikipagsabayan sa kanyang mga training o sa kanilang training pagkatapos niyang malagpasan ang nasabi pong protocol. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Gustong gusto ko ang commitment na ipinapakita ni Kai. Pumapasok araw-araw at tuwing pumapasok ng maaga, pumupunta sila ng 2 beses sa practice, isang araw. Sotto had to go through 2-a-day practice mula sa isang concussion at pinaglaban pa rin. Ang lahat ng ito ay everybody is doing the same. Yung matinding determination ni Kai Sotto, yung kanyang paglalaro sa iba't ibang liga at yung tiwala na ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cone, talaga namang sinuklian din ng batang si Kai Sotto. Ang magandang numero na naitalaga ni Kai Sotto kagabi, mga shooters, na 19 points, 10 rebounds, 7 assists. Imagine mga shooters, almost triple-double performance. Pero sa kabila niyan, may mga nagsasabing kulang pa si Kai, hilaw pa si Kai, malambot si Kai. Pero ayan po, pinakita na ni Kai Sotto yung kanyang kahalagahan sa ating pong pambansang kupunan. Sana naman, purihin na lang po natin yung bata, wag na nating ibas ng kung ano-ano pa. Dahil dyan, narito po ang mga sinabi ni Kai Sotto sa ulat naman ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Sa tingin ko, ay isang great team win. Lahat nag-contribute at sobrang saya ko na nakuha namin ang panalo. Talagang nagtrabaho ng gusto in terms of preparation coming into this game. Well, for me, lahat talaga nag-work sa panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Ito po talaga ang patunay na nag-work sila. Narito po ang uling bahagi ng pahayag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Sa totoo lang, hindi sila kumita ng malaking pera. Pumunta sila dito, basically, it's a small little portion of salaries. Pumasok sila dito na ang kanilang mga puso ay higit pa sa kanilang mga bulsa. Yun ang maganda dun, mga ka-shooters, di ba? So pumunta sila doon. Alam naman natin may sahod dito may pera talaga dito, mga shooters. Di ba? Hindi po maiiwasan yan. Siyempre may pera yan, pero hindi katulad ng kinikita nila sa PBA, sinusweldo sa PBA, sinusweldo nila sa Japan P-League, sa Korean Basketball League. Iba talaga. Yung dala mo lang ay puso, determination, higit sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina